What is? Arcus, pa-suspense pa? Sabihin mo na nga. Medyo naiinis na naman ako. I love you so much, mahal ko. Umiiyak na sabi niya sa akin. Why are you crying? Naiiyak na rin na tanong ko sa kanya. I'm just happy. Promise, aalagaan kita. I love you so much, mahal ko. Sagot niya sa akin. Positive ba? Tanong ko sa kanya. Yeah, it's positive, mahal. I love you. I love you. Yes, magiging daddy na ako ulit. Sigaw niya. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya ngayon. Naiyak na rin ako sabay hawak sa tiyan ko. Hindi ko alam na may buhay na pala sa loob ko. Baby, do you hear me? I'm your daddy. Kausap ni Arcus sa tiyan ko habang may pumapatak pa rin sa mga mata niya na luha. I love you too, Arcus. But I'm scared. Kaya ko ba? Kaya ko bang maging mommy? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Of course. Kasama mo ko't hindi kita iiwan. Sabay nating haharapin ito, sabi niya sa akin. Niyakap ko siya habang pareho kaming dalawa na umiiyak. May takot ako pero masaya ako. Masaya ako dahil binigyan pa ako lalo ng Panginoon ng dahilan para kumapit pa sa pagmamahala naming dalawa na magkakaroon na talaga ako ng pamilya na masasabi kong akin. Wala na bang ibang doktor na pwedeng tumingin sa akin? Ayaw ko sa kanya, nagsiselos ako, tanong ko kay Arcus. Mahal, wala na akong ibang kilala, pero kung ayaw mo talaga sa kanya ay kukuha na lang ako ng private doctor mo. Sabi niya sa akin, sige siya na lang, wag nang mag-hire ng iba. Siya na lang at kung kaibigan mo siya ay sigurado ako na safe ang secret natin sa kanya. Pero next time na lang tayong bumalik dito kapag hindi na ako naiinis sa kanya. Honest na sabi ko kay Arcus para naman alam niya. Okay po mahal, for now we need to celebrate. Saan mo gusto mag-dinner? Tanong niya sa akin. Tanungin natin si Ashley kung saan niya gusto. Hindi naman pwede na tayo lang dapat kasama natin ang panganay natin. Okay, uwi na tayo. Sabi niya sa akin. Okay po, malambing na sabi ko. Kaya siguro palagi akong tulog dahil pregi na ako. Habang nasa biyahe kami, iPhone ni Arcus ang ginagamit ko. May pinasa na mga bawal at pwede sa akin na kaibigan niya na doktor. Binasa ko to at tatandaan ko ang mga ito. Ngayon ay kailangan ko ng alagaan ang sarili ko para maging healthy si baby. Hawak ni Arcus ang isa kong kamay habang nagmamaneho siya at parang mapupunit na ang labi niya sa kakangiti. Simula nang makilala ko siya ay ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. Kaya sobrang saya ko rin dahil talagang isang pamilya na kami. Pagdating namin ay niyakap ako ni Ashley. Baby, dinner tayo sa labas, sabi ko sa kanya. Ano pong occasion, mommy? Tanong niya sa akin. Secret, mamaya namin sasabihin sa'yo, sabi ko sa kanya. Okay po, mommy, magbibihis lang po ako, sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya kaya naman umakyat na siya. Pinuntahan ko naman si Manang sa kusina. Manang, buntis po ako, nakangiti na sabi ko sa kanya. Salamat sa Panginoon, umiiyak na sambit ni Manang at niyakap niya ako. Masayang masaya ako para sa inyo. Alagaan mo sarili mo. Kapag may gusto kang kainin ay sabihin mo sa akin. Huwag kang magpapagutom at magpapagod para healthy kayong dalawa ni baby. Sabi sa akin ni Manang. Opo Manang, salamat po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Niyaya ko siya na sumama sa amin pero tumanggi siya. Kaya naman nag-order na lang kami ng pagkain para sa kanila. Habang nasa biyahe ay masayang nagkukwento si Ashley na mga nangyayari sa school nila. Nagkatinginan kaming dalawa ni Arcus. Kinakabahan ako pero alam ko naman na matutuwa siya kapag nalaman niya na magkakaroon na siya ng kapatid. Hinayaan ko siya na pumili kung saan kami kakain. Bago kami pumunta ay nagpa-reserve na kami kaya naman pagdating namin ay hinatid na kami ng staff sa magiging upuan namin. Mas pinili namin na malayo sa ibang kumakain. Nag-order na kami at nagpagawa si Arcus ng cake. Nalaman ko na kaibigan niyang may-ari nitong restaurant. Nang dumating na ang pagkain namin ay masaya namin itong pinagsaluhan. Masarap ang pagkain at talagang nagustuhan ko. And finally, it's time for our dessert. Binigyan nila sa akin ang cake at ako nagbigay kay Ashley habang si Arcus ay may hawak na camera. I'm pregnant baby, ang nakalagay sa cake na hawak ko. For real? This is not a joke, right? Tanong ni Ashley na halatang nagulat. Yes baby, it's real. I'm pregnant, sagot ko sa kanya.
Oh my gosh, Mommy! I'm so happy! Finally, magkakaroon na ako ng kapatid. Masaya ako dahil masaya siya. Lumapit siya sa akin at pinugpog ako ng halik sa muka, kaya naman natawa na lang ako. Hindi niya napigilan ang sarili niya na haplusin ang tiyan ko. Mommy, excited na akong lumaki ang tummy mo. Ako magbabasa ng mga story kapag malaki ng tummy mo. Ako na ngayon ang magiging personal nurse mo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Tayong dalawa, sweetie, sabi ni Arcus. Opo, Daddy. Sige na, baby. Kumain ka na. Sabi ko sa kanya. Bumalik naman siya sa upuan niya para kumain na ulit. Kumain kaming tatlo at nang matapos na kami ay nagpaalam siya sa akin na pupunta siya sa restroom. Kaya naman sinamahan ko siya. Nauna siyang lumabas sa akin pero paglabas ko ay nasa harapan namin si Jesusa. Mabilis akong lumapit kay Ashley. Let's go na po, Mommy, sabi sa akin. Sweetie, she's not your mom. Bakit ba Mommy ang tawag mo sa kanya? Nainis na tanong ni Jesusa sa anak niya. She's my mom. And you? I don't even know you. Who are you? Tanong ni Ashley kay Jesusa ni kinagulat ko. Nilason mo talagang utak ng anak ko, sabi niya sa akin. She's not like you. Nagagamitin kahit sariling anak para lang matupad ang nais. I hate you so much, may diin na sabi ni Ashley sa mami niya. Sweetie, please, huwag kang maniwala sa kanya. Her father was Si uncle nga ba o ikaw? Stop blaming others kung ikaw naman talagang may kasalanan. Hindi mo mahal si daddy pero gusto mo na siya ngayon. My dad is happy now kaya wag mo nang guluhin ang buhay namin. We're happy without you, sabi ni Ashley at tinila na niya ako palayo kay Jesusa. Nagulat ako sa mga narinig ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon sa mommy niya. Daddy, uwi na po tayo, sabi niya kay Arcus nang makabalik na kami sa table namin. What's wrong? Tanong ni Arcus. Your ex-wife is here, sabi ko kay Arcus. Okay, let's go home na. Kalmado lang si Arcus pero ramdam kong inis niya. Ipabalot mo na tong cake at ibibigay natin sa labas, sabi ko sa kanya. Habang naglalakad kami ni Ashley ay hawak kong kamay niya. Napadaan kami sa table nila Jesus at hindi man lang siya binati ng anak niya. Sa totoo lang, hindi ko alam ang dapat kong sabihin kay Ashley. Pero naintindihan ko rin siya dahil alam ko na hanggang ngayon, hindi pa rin siya okay. Na nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya at higit sa lahat, hindi siya natatakot kapag nakikita niya ang mommy niya. Hindi tulad noon na nagtatago siya palagi sa likod ko. I'm sorry, mommy. Masaya sana ang araw na to pero may witch, sabi niya sa akin. Masaya pa rin naman. Hayaan na lang natin siya. Hindi ko hahayaang saktan pa niya ako o ikaw. Lalo nang magiging kapatid ko. Hindi na ako natatakot sa kanya, mommy. Hindi niya ako pwedeng saktan ulit, sabi niya sa akin. Ashley, sambit ko na lang sa pangalan niya pero ngumiti lang siya sa akin. Sinusubukan ko, mom. Pero tuwing nakikita ko siya, naalala kong ginawa niya sa akin. I'm trying pero mas lalo akong nasasaktan. Maybe you are right na mag-heal na lang ako sa tamang oras. Pero ngayon, hayaan mo na lang po muna ako, mom. Gusto ko pong maging strong like you, sabi niya sa akin. Hinaplos kong buhok niya. Alam ko na mas magiging malakas ka pa kaysa sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Habang hinihintay namin ang daddy niya. Dito na ako nakaupo sa backseat para samahan siya at habang nasa biyahe kami ay nakatulog na siya. Mahal, what if ilayo na muna natin si Ashley dito? Pinag-iisipan ko rin yan, mahal. Nag-aalala na ako sa kanya pero alam ko naman nakakayanin niya to. We need to give her time to heal, sabi niya sa akin. Yeah, you are right. Pagsang-ayon ko kay Arcus. Samantala, hindi makapaniwala si Jesusa na kaya siyang pagsalitaan ng ganon ng kanyang anak. Nasaktan siya pero mas nangingibabaw ang galit niya kay Mori dahil alam niya na nilason nito ang utak ng kanyang anak. Hindi niya matanggap ng mommy ang tawag nito sa babae. At higit sa lahat ay ramdam niya na mas mahal na ni Ashley si Mori kesa sa kanya. Para silang isang masayang pamilya, hindi ba? Nakangising sabi ni Joe sa pinsan niya. Shut up! Gigil na bulalas ni Jesusa. Bakit ayaw mo pa kasing ilabas ang sekreto nila? Para naman matalo na sa eleksyon ang ex-husband mo. O baka naman mas gusto mo pa na manalo siya kaysa sa daddy mo. Natatawan na tanong ni Joe. Mas gugustuhin ko pa na alisin sa landas kung malanding babae na yon. Inaayos ko lang ang lahat. Ayaw kong pumalpak ang mga plano ko.
Mas mabuti na wala siya sa buhay namin dahil kinukuha niya ang lahat sa akin. Kahit ang anak ko, ayaw na sa akin. Saad ni Jesusa. Hindi siya titigil na agawin si Arcos sa babaeng yon. Malaki ang laban niya lalo na may anak silang dalawa. At hindi niya hahayaan na maagaw ni Mori ang pwesto niya sa buhay ni Ashley. Sa buhay ng kanyang anak. Masyado nga talagang magaling ang napili ni Arcos. No wonder kung bakit baliw na baliw siya kay Mori. Sigurado ako na nahihibang siya sa bata na yon. Magaling siguro sa kama kasi ang astig eh. Sad naman ni Joe na parabang nangaasar pa. Pwede ba Joe? Tumigil ka nga dyan. Mas nakakahiya ka dahil pinatulog ka lang ng isang babae. Kaya manahimik ka na dyan. Uy, grabe ka sa akin. Nagbibiro lang naman ako, masyado kang seryoso. Saad ni Joe sabay hawak sa kamay ni Susa na ngayon ay aalis na. Parang sinasabi mo na hindi ako magaling. Matari na sabi niya sa lalaki. Magaling ka kaya? Nakangising sabi ni Joe. Tsk, tigilan mo ko. Sorry na, nagbibiro lang. Uwi na nga tayo, masyadong mainit ang ulo mo. Hinila na ni Joe si Susa palabas sa restaurant. Nang makarating ang mga to sa bahay nila, ay kaagad na kinausap si Susa ng kanyang ama. Si Joe naman ay naiwan lang sa labas at hinihintay na matapos na mag-usap ang dalawa. Pero bumaba rin siya dahil may kailangan siyang kausapin. Samantala, pagpasok ni Susa sa office ng kanyang daddy ay nakakatakot na aurang bumungad sa kanya. Ano po ang pag-uusapan natin, daddy? Tanong nito sa daddy niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kalmado pero ramdam niyang galit nito. Ang alin po? Ang tungkol dito. Sagot ng matanda at pinakita ang mga litrato. Daddy, saan galing to? Natatakot na sambit ni Jesusa. Sa tingin mo, sinong may lakas ng loob na magpadala nito sa akin? Hindi ka man lang nag-iingat? Binibigyan mo talaga ako ng kahihiyan. Sigaw ng matanda. Daddy, I'm sorry po. Umiyak na ngayon si Jesusa dahil hindi niya inaasahan na malalaman ng kanyang ama ang sekreto niya. Pilit niya itong itinatago pero hindi niya alam kung paano ito nalaman ng lahat. Fix this. Ayaw ko nang matalo sa eleksyon nang dahil lang sa iskandalong ito. Kung ayaw mo na tuluyan kitang itakwil sa pamilyang ito, ayusin mo to. Ayusin mong sarili mo. Pagbabanta nito sa kanyang panganay na anak. Opo, Daddy. Aayusin ko po ito. Umiiyak pa rin ito. Labas. Lumabas ka na bago pa kita masaktan. Mabilis namang lumabas si Jesusa sa office ng kanyang ama. Walang ibang tao na may lakas ng loob na gumawa sa kanya ng ganun kung hindi si Arcos lang. Mabilis nitong ginawa. How can you do this to me? Wala akong ginawa sa'yo kahit paalam ko ng sikreto niyo ng babae mo. At talagang nagpadala ka pa ng mga larawan sa daddy ko? That's just my warning, Jesusa. Sagarin mo pang pasensya ko at sisiguraduhin ko na masisira ang buong pamilya niyo. At lalo ka na. Nag-uusap na tayo pero sinabi mo pa rin kay Mori ang totoo. At sa mga sinabi mo, may mali kang sinabi. Gusto ko lang linawin sa'yo para naman malinaw sa'yo na hindi ako naghihiganti kay Mori. I love her so much. Siya ang buhay ko. Saad ni Arcos bago na ito ibinaba ang tawag. Ah! Sigaw ni Jesus sa sabay bato ng phone niya. What happened? Tanong ni Joe sa babae. This is your fault. Sigaw niya sa binata. My fault? Oh, come on. Don't blame me dahil sinusunod ko lang ang gusto mo. At higit sa lahat, hindi ko kasalanan na hindi ka nag-iingat. Nakangisi na sabi ni Joe sa bahila kay Jesusa, papasok sa silid nito. Mori's POV. Nakaupo ako dito sa kama namin habang nakikinig kay Arcos na nakikipag-usap kay Mama Karina. Hindi man lang niya hinintay na ipagpabukas ang balitang buntis ako. Habang nagkakwento siya, kay Mama ay nakangiti talaga siya na para bang mapupunit na ang labi niya. Lumapit siya sa akin at nakangiti na mukha ni Mama ang nakikita ko sa screen ng phone niya. Mori anak, kapag nagpasawa itong asawa mo ay layasan mo kaagad. Natatawang sabi niya sa akin. Opo Mama, dyan po ako pupunta sa iyo. Natatawa rin na sagot ko. Habang itong nasa tabi ko ay nakasimangot na. Mommy, tinuturuan mong fiancé ko ng ganyan. Anong fiancé? Asawa mo na yan. Binabahay mo na kaya asawa mo na. Kasal na lang naman ang kulang sa inyo tapos magkakaanak na kayong dalawa. Kaya alagaan mo talagang asawa mo. Kapag ikaw naging pasaway, ako na mag-aalaga sa kanila. Pagbabanta ni Mama kay Arcos. Opo ma'am. Good boy naman ako at mahal na mahal kong asawa ko. Hindi ko sila pababayaan, sabi ni Arcos sa mommy niya. Masarap marinig ang usapang ganito. Pakaramdam ko ay mahal na mahal nila akong lahat
Natanggap at masaya sila para sa amin. Walang halong kaplastikan at puro kabutihan lang. Ang isa sa mga pure love na kailangan ko at gusto kong maranasan ay naranasan ko na ngayon dahil sa kanila. Hinayaan ko na lang ang mag-ina na mag-asaran. Sige na, matulog na kayo. Bawal mong pagurin at puyatin ang buntis. Huwag kang gumaya sa ama mo na wala nang ibang ginawa ko hindi pagurin ako noong kabataan pa namin. Ma'am, paano mabubuo ang anak namin kung hindi kami magmamahal? Saway ko sa kanya. Sorry mahal, nakangisi na sabi niya. Good night ma'am, I love you. Malambing na sabi ni Arko sa mommy niya. Nang nawala na ang tawag ay humiga na ako. Tumabi naman siya sa akin, pinahiga niya ako sa braso niya. Wala siyang suot na damit dahil hindi naman kasi talaga siya sanay. Napangiti ako dahil hawak na niya ngayon ang tiyan ko. Mahal, I'm so happy right now. Finally ay may dahilan na talaga para hindi mo ko iwan. Mahal ko, promise me na kahit ano pang mangyari ay huwag mo kong iiwan. Please stay with me. I need your trust. Mahal na mahal kita. Malambing na sabi niya sa akin. Opo mahal ko, sa'yo lang ako magtitiwala. Mahal na mahal ka rin namin ni baby. Gaano man kahirap ang mundo na meron kay pipilitin ko. Pipilitin ko na hawakan ng mahigpit ang kamay mo. Kagaya ng kung paano mo ko hawakan. Sabi ko rin sa kanya, thank you mahal ko. Hinalikan niya ako sa noo kaya naman yumakap ako sa kanya. Mahal, tawag niya sa akin. Yes, mahal ko. Are you tired? Tanong niya sa akin. Why? Kasi I'm horny. Pabulong na sagot niya sa akin. Tumawa ko sa narinig ko mula sa kanya. You want me? Tanong ko sa kanya at mabilis naman siyang sumagot na, what do you want, mahal? Tanong niya sa akin. Ano nga bang gusto ko? Nakanguso na tanong ko sa sarili ko. Nagugutom ka ba? He asked. Medyo po. Parang bata na sagot ko sa kanya. Bumangon ako at umupo na muna habang pinag-iisipan kong gusto ko. Mahal, may orange ba na heart shape? Tanong ko sa kanya dahil bigla ko lang naisip. Orange na heart shape? Tanong rin niya sa akin. Wala bang ganun? Circle lang ba lahat? Tanong ko sa kanya. Sa 49 years ko sa mundong ito ay bilog lang talagang alam ko mahal. Sagot niya sa akin. Curious lang ako, nakangiting sabi ko. Iba na lang kainin mo mahal kasi hindi ko talaga alam kung may heart ba na orange. Mahal, lumabas na lang kaya tayo. Gusto ko kasing kumain ng maanghang ngayon. Open pa naman siguro mga Korean restaurant, hindi ba? Nakanguso na tanong ko sa kanya. Okay mahal, bihis na muna tayo. Ayaw ko na ganyang ka lumabas, baka bigla akong manggulpi kapag may nakatingin sa'yo. Pagsang-ayon ka agad niya sa akin. Grabe ka naman, gabi na kaya, wala na masyadong tao sa labas. Natatawang sabi ko sa kanya. Masyado kang hot at sexy. At ako lang ang dapat na nakakita ng katawan mo. Sabi niya sa akin. Grabe ka talaga sa akin. Hindi naman kasi ako nakabad. Natatawa na, sabi ko dahil medyo OA na siya. Kahit na, ayaw ko talagang nagsusuot ka ng shorts. Dahil marami ang naglalaway sa legs mo. Sabi niya sa akin. Hayaan mo lang sila. Para lang naman ito sa'yo, sabi ko sa kanya. Pero kapag kasama mo ko ay sana mag-dress ka na lang. Ngayon nabuntis na ako, ayaw ko na magsuot ng mga damit na alam kong maipit ang tiyan ko. Si baby pa rin ang main priority ko, mahal ko. Sabi ko sa kanya habang nagbibihis kami. Nang makapagbihis na kami ay hawak kaming lumabas sa hagdan. Pero bigla na lang niya akong binuhat. Ayaw daw kasi niya akong mapapagod. Grabe namang mag-alaga tong Thunders na to. Nakakakilig lang talaga siya. Talagang may sweet side talaga siya na ako lang ang nakakaalam. Ganito ba ang alagang Gov Arcus? Pabiro na tanong ko sa kanya. Hindi lang ito ang kayang gawin ni Gov. Nakangisi na sagot niya sa akin. Marami bang ino-offer more services sa akin? Marami mahal ko. Sagot niya sa akin at hinalikan niya ako sa noo. Nakalabas na kami sa main door at gusto ko sana ng big bike ang gamitin naming dalawa pero hindi siya pumayag. Ayaw niya dahil hindi na raw safe para sa akin. Kaya naman kotse na lang ang ginamit naming dalawa. Okay lang naman, hindi ko na ipipilit ang gusto ko dahil alam ko naman na tama siya. Habang nasa daan kami ay nag-uusap kami. Naghahanap rin ako ng masarap na makakainan namin. Bigla ko nag-crave sa spicy chicken at super spicy na noodles. Iniisip ko pa lang ay natatakam na ako kagad at doon ang punta namin ngayon. Nang makarating na kami sa Korean restaurant ay muntik pa kaming magtalo dahil ayaw niya magsuot ng sombrero dahil mainit daw.
Pero ako kasi hindi pa talaga ako ready na malaman ng iba tungkol sa relasyon namin. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, pero ang alam ko ay dapat tapusin na muna namin ang eleksyon. Gusto ko siguraduhin na mananalo na muna siya. Ma'am, magsasara na po kami. Bigla ako nalungkot dahil sayang lang ang pagpunta namin. Pero understandable rin naman dahil late na kaming pumunta. Wala na rin kasing silang mga customers. I'll pay your overtime. Biglang sabi ni Arco sabay tanggal ng sombrero niya. Gov, hindi makapaniwalang sabi ng staff. Okay lang ba? Tanong ni Arco sa kanya. Sige po Gov, wala pong problema. Nagmadali ang mga ito na ayusin ang magiging mesa namin. Okay lang ba? Don't worry mahal. Everything is fine. Sagot niya sa akin habang hawak niya pa rin ang kamay ko. Okay, I'm sorry, sabi ko sa kanya. Don't be sorry dahil alam ko naman na para to kay baby. Malumani na sabi niya at hinalikan ng noo ko. Pinapatigil ko siya lalo na't nakatingin sa amin ng 3 staff. Nahihiya ako hindi dahil kinakahiya ko si Arcus. Pero dahil ayaw ko na ganito siya ka-showy at touchy dito sa labas, kinuha nilang orders ko. Ayaw naman ni Arcus na kumain at ako lang naman ang gutom. Habang naghihintay kami, binigyan nila ako ng kutkutin. Habang si Arcus ay matyaga rin nakaupo sa harapan ko. Nag-uusap kaming dalawa habang naghihintay ako ng mga order ko. After 20 minutes ay dumating na rin. Sarap na sarap ako sa kinakain ko at hindi ko nga halos maramdamang maanghang. Kahit pa sinabi nila sa akin na yun daw ang level 3. Mahal, sana lalaki nang maging anak natin. Nakangiting sabi niya sa akin. Bakit? Ayaw mo ba kapag baby girl? Gusto ko pa rin naman, pero mas okay kapag lalaki, sabi niya. Ipagdasal mo na lalaki. Ngumiti naman siya sa akin. Kumain na lang ako ng kumain hanggang sa natapos na ako. Ayaw ko naman tumagal pa dahil alam ko na pagod ng mga staff dito at kailangan na rin silang magpahinga. Maraming salamat po, sabi ko sa kanila. Kami pong dapat na mag-thank you. Sana po inabusog kayong dalawa ni baby. Sorry po, sabi niya nang ma-realize niya ng pagiging sismosa niya. Okay lang po, nakangiti na sabi ko dahil alam ko namang hindi nila sinasadya na marinig ang usapan namin. Pangako po, hindi po ito makakalabas. Sorry po Gov, narinig ko naman na tumawa si Arcus kaya napangiti na lang ako dahil mukhang kinakabahan sila sa pagiging tahimik niya. Walang problema kahit na ipagsabi niyo pa, unbothered na sabi ni Arcus. Hindi po Gov, pangako po. Thank you sa pagluto ng mga pagkain para sa asawa ko kahit na sobrang late na. Sabi ni Arcus sabay bigay ng bayad niya sa mga ito. Binigyan rin niya ng overtime pay ang mga to. Kung natutuwang mga to ay ako naman ay kinikilig. Paano ba naman kasi asawa ng tawag sa akin? Hinilan niya na ako palabas sa restaurant at inilalayan niya ako na pumasok sa loob ng kotse. May gusto ka pa ba mahal? Tanong niya sa akin. Wala na po, busog na po ako mahal ko. Uwi na ba tayo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Opo, uwi na po tayo. Thank you mahal ko. Nakangiti na sabi ko sabay halik sa kanya sa labi. May bayad to mamaya. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ilang rounds po ba? Pabiro na sabi ko. Kung ilan ang kaya mo mahal ko. Nakangisi na sagot niya sa akin. Okay po, bawi na lang ako later. Kaya umuwi na tayo. Sabi ko sa kanya. Nakasandal ako sa balikat niya habang nagmamaneho siya. Naalala kong buhay ko noon. Walang ganito. Walang nagmamaneho para sa akin. Walang nagluluto para sa akin. Walang nag-aalaga sa akin. Mag-isa ako nabubuhay sa US at doon ako natuto na maging independent. At ngayon na dumating si Arco sa buhay ko, ay masarap pala. Masarap pala na may nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung ano bang hinahanap ko sa isang lalaki. Pero nang makilala ko si Arcus ay doon nasagot ang lahat ng mga tanong ko. Gusto ko pala talaga ng lalaking maalaga. Ang lalaking mabait, mature, at higit sa lahat mahal ako. Naging bonus na sa akin ang kagapuhan niya at ang pagiging mayaman niya. Wala naman akong pakialam sa pera niya. Dahil meron naman akong ganun. Malaki man ang agwat ng edad naming dalawa, ay mamahalin ko siya. Dahil para sa akin ay nag-iisa lang siya sa mundong ito. At wala na akong mahanap pa na katulad niya. He's my first love. At alam ko na siya na rin ang huli.